Basta ang goal dyan, kapag hindi nakakatulong sa inyo, hindi kayo masaya, iwan nyo. Iwanan ako ng anak ko, may intindihan ko siya. Ibig sabihin, meron siyang gusto na ma-achieve na hindi ko nakikita. Kapag ang tao hindi ka gustong maging masaya, hindi ka totoong mahal nun. Tama? Ngayon may sariling pamilya ka na. Kaya mo pa din bang panindigan ang sinasabi mong iwan pati Oo. pamilya? Oo. Sariling Oo. pamilya? Oo. Pucha, coach. May mix Oh. of what, coach? Ba gusto mong... Kahit ano. Nabigla ako. Sige, coach. Oo, kaya ko silang iwanan. Kasi, halimbawa, may pamilya ako, di ba? Yung asawa mo, nag-iba na ng goal. Iiwanan ko siya eh. Lahat iwanan. Kaya kong iwanan lahat. Kasi kung toxic yan, toxic pamilya mo, ano mo yun? Mag-stay ka na lang ba na dahil sa pamilya? Hindi eh. Kasi kailangan mo kasing irespeto rin yung sarili mo eh. Kaya, for example, pag lumaki anak ko, pag iniwan niya ako, maintindihan ko yun. Kasi right niya yun eh. Pag nagkaisip yan, hindi mo na control yung tao eh. Eh kung paano yung gusto kong maging niya, ay hindi niya gusto. So gusto ko rin sa lahat na nanonood ng mga magulang, tanggalin na natin yung paniniwala na dapat masunod yung magulang kung ano yung gusto ng kung ano yung magiging career or buhay ng anak. Tanggalin nyo na yun. Hindi mo naman product yung bata eh. May sariling isip yan eh, di ba? So pag ang para sa mga magulang, ang trabaho lang natin ay i-guide sila, ipa-realize sa kanila kung ano yung tama at mali. Tapos sila na yung pipili nun. Ngayon, kung later on iiwanan nila tayo, iwanan ako ng anak ko, may intindihan ko siya. Ibig sabihin, meron siyang gusto na ma-achieve na hindi ko nakikita. Kasi remember, yung vision natin, hindi pare-pareho. Kasi, depende kung ano yung cause, kung ano yung dahilan. Diba? Kung toxic talaga yan, unhealthy